Antok si Shaira. Magdamag niyang tinapos ang segment ng animation film na naka-assign sa kanya. 10 minuto lang ang itinatagal niyon pero mabusisi ang paglalapat ng background at effects doon. Kaya nagsisimula na sumilip ang araw sa kalangitan nang sa wakas i-save niya sa kanyang laptop ang final copy ng ginawa niya. Kaya ngayon, inaantok na siya habang nakaangkas sa motorsiklo ng kaibigan niya si Kenneth. Mabuti na nga lang at nagpresinta itong sunduin siya sa kanyang opisina. Kaya hindi na niya kailangan mag-abang ng taxi para makauwi siya. Itinetest drive daw nito ang motorsiklo na ipinagbibili nito. Not that he was the motorcycle driving type of guy. Bibilhin lang daw nito iyon para ibenta rin uli. Napapapikit na siya. Ilang sandali pa ay lumapat na ang mukha niya sa likod ni Kenneth. Umigkas naman bigla ang balikat nito. "Huwag kang matulog, hoy," nito. "Baka malaglag ka rin yan, pupulutin pa kita." Hinampas niya ang balikat nito. "Hindi ako natutulog, no?" Pagkakaila niya. Nilingon siya nito pagkatapos nitong huminto sa traffic light. Oo, hindi nga. Kaya pala nararamdaman ko na ang laway mo na tumutulo sa likod ko." "Wala kang kwentang kaibigan," anya rito. "Nagtaksi na lang dapat ako. Makakatulog pa ako." "Para pagising mo wala ka ng pera at baka pati puri na yan," anito. Pagbintangan ba lahat ng taxi drivers na ripis at hold-upper? Ganti niya. "Hindi sa ganoon. Masyado ka lang kasing kampante. Dapat mag-ingat ka naman. Delikado ng panahon ngayon." "Yaya," sabi na lang niya. Pinaandar na uli nito ang motorsiklo na magpalit ang traffic light. Sanay na siya rito. Ang tagal na nilang magkaibigan. Halos pareho pa silang fresh graduate nang magkakilala sila sa isang personality development seminar na dinaluhan nila. They hit it off right away and got other together a lot. Pero hindi naman tumibok ang puso niya rito at ito man ay mukhang ganoon din. Sa halip ay naging malapit na magkaibigan sila. At dahil matagal na silang friends ay kabisado na niya ang ugali nito. Masyadong maingat ito. Masyadong laid back at masyadong malambot ang puso. Those were good qualities. Kaya lang, nasosobrahan ito kung minsan. There were times she wanted to shake him and tell him to live it up a little. Sa sobrang pagka-good boy nito, sa palagay niya ay nagiging sobrang boring na ang buhay nito. "Yaya, pero wala ka namang balak sundin ang mga sinasabi ko." Naghihimatok na sabi nito. Hindi na siya sumagot. Mahirap makipag-usap kapag nakasakay sa motorsiklo. Nakatalikod dito sa kanya kaya halos hindi niya marinig ang sinasabi nito. Dapat mga 30 minutos lang ang aabuti ng biyahe nila mula sa opisina hanggang sa subdibisyong kinaroroonan ng bahay ng pamilya niya. Pero dahil maingat nga magpatakbo si Kenneth, inabot iyon ng halos 1 oras. "Pasok ka muna," yaya niya rito pagkatapos niyang tanggalin ang helmet na pinahiram nito sa kanya. "Nandyan kaya si Sheena?" tanong nito. "Aba malay, sumama ka sa loob at na malaman mo. Tayo na, makapagmerienda ka man lang muna." Mukhang nag-aatubili ito. Duda niya ay bigla na naman itong inalihan ng kaba. He had this huge crush on her twin sister for quite a while now. Hindi iyon nawala sa kabila ng pagkakaroon ng boyfriend ng kapatid niya. Sa dami nga ng mga stuffed toys na ibinibigay nito sa kakambal niya, ay pwede na yata silang magbukas ng toy store. At kung hindi lang siguro mabilis ang metabolism nila ng kambal niya, nanaba na sila pareho sa mga tsokolating ibinibigay ni Kenneth dito. Ang masaklap nga lang, wala yung epekto kay Sheena. At naiintindihan niya kung bakit. Lalaking maginoo pero medyo bastos ang type ng kapatid niya at napakalayo ni Kenneth sa ganoong kategorya. In fact, he was the exact opposite. It was just too bad really. Kung siyang tatanungin, mas mapapabuti ang kapatid niya sa isang katulad ni Kenneth. Kaya nga hindi rin siya nagsasawang ikampanya ito kay Sheena. "Halika na, hindi mo man lang masilayan ang iniirog mo eh. Malalam na naman yung tiyan mo bago ka umalis," sabi niya rito.
May photoshoot yata ang kapatid ko. Pero alam ko, maagang matatapos yon kaya posibleng nandyan na siya. Napalunok ito at napakamot. Ngali-ngali tuloy na batukan niya ito. Kung bakit tinadaga ang dibdib nito tuwing nakakaharap nito ang kapatid niya. Hindi niya mawari. Kung tutuusin, para na rin itong madalas nakakaharap si Sheena dahil ang mukha nito ay taglay rin niya. Noong mga bata pa sila ni Sheena, ay napakahirap daw matukoy kung sino ang isa't isa sa kanila. Magkamukhang magkamukha sila at hilig pa ng mami nila na pareho ang damit na ipinapasuot sa kanila. Hindi na mabilang ang mga pagkakataong minapeke sila na ginagawa nila kapag inaatake sila ng kamalditahan. Hanggang ngayon nga ay may mga pagkakataon pa na napagkakamalan sila sa isa't isa. Lalo na kapag hindi nila gaanong kaklose ang taong iyon. Kapag nagsalita sila at kumilos ay sakalang nagiging obvious ang pagkakaiba nila. Doon kasi lumalabas ang mga personalidad nila. Hinila na niya si Kenneth papasok sa bahay nila bago pa ito magbago ng isip. Boto siya rito para kay Sheena, kahit nga ang mommy at daddy nila ay ganoon din. Kumpara kasi sa mga natritupuhan ng kapatid niya, di hamak na mas matino si Kenneth. Kilalang kilala rin niya dito, kaya tiyak niyang hindi ito sasaktan o paglalaroan lang ang kapatid niya. Hindi katulad ng mga nagiging boyfriends nito sa nakaraan na kung sinong hindi trophy girlfriend ang turing dito ay pinapaluha naman ito. Ang problema, si Sheena mismo, kaya wala silang magawa para pilitin ito na si Kenneth na lang ang gustuhin nito. "Oh Shaira, nandyan ka na pala." Nakasalubong nila ang mami niya pagpasok nila sa pinto. "Good afternoon, tita," bati ni Kenneth dito. Nagmano pa ito sa mami niya. "Magandang hapon din. Magkasabay ba kayong umuwi nitong si Shaira?" Tanong ng mami niya. "Yup," sagot niya. "Sinundo niya ako sa office kaya ngayon dapat ko siyang pameryandahin. May makakain ba?" "May... At si Sheena nandyan na ba, mami?" "Hi there." Bago pa makasagot ang mami niya ay may narinig silang tinig mula sa gawin ng hagdan. "Oh sis, buti andito ka na," sabi niya pagkakita sa kambal. Sinulya pa niya si Kenneth. Nakatulala lang ito pero panayan lunok na tila gusto nitong magsalita pero hindi makaisip na sasabihin. Itinuloy naman ng kapatid niya ang pagbaba ng hagdan. Saka ito lumapit sa kanila. Hi Sheena." Sa wakas ay nagawang sabihin ni Kenneth. "Hello," ninitian ito ng kapatid niya. May ibibigay sana akong chocolate sa'yo. Kaso, nakalimutan ko sa office." Anito. "Pero kung gusto mo kunin natin, may motor ako na tinetest drive. Wanna go for a spin?" "Naku, thanks, pero may lakad kasi ako eh." Tanggi ni Sheena. "Some other time siguro, okay?" "O paano, lalakad na ako." "Di ba nakakarating mo lang?" Hirit niya. "Not really, kanina pa ako. May isa pa akong shoot. See you." Binalingan nito si Kenneth at initian. Pagkatapos nitong hagkan sa pisngi ang mami nila ay umalis na ito. Mukhang si Derek na naman ang mga kasama niya. Anang mami nila. Bahagyang napasimangot. Napasimangot din siya. Ang tinutukoy ng mami nila ay ang litas na sa listahang mga lalaki nagpapalipad hangin sa kapatid niya. Kung pagka-bad boy ang pag-uusapan, mukhang hari ito sa kategoryang yon. Unang kita pa lang niya rito ay dismayado na siya. Oh, he had the looks alright. Ang kaso ay alam nito yon at mukhang feel nito. Naku, pero paano ba yan? Naunahan ka na naman. Masyado kasing bahag ang buntot mo eh. Aniya ng bahalingan niya si Kenneth. Naku pare, paano ba yan? Uy, ano ka ba Shaira? Huwag mo namang ganyanin ng kaibigan mo. Sita sa kanya ng mami niya. Ngumiti si Kenneth. Okay lang tita, sanay na ako sa isang to. Alam ko naman ang pagkapanganak pa lang niya, makulit na siya. Natawa ang mami niya.
sinasabi mo pa? Teka, may binibig si Sheena kanina na cinnamon rolls. Nasa bread box, iyon na lang ang papamerienda mo kay Kenneth. Shaira, may juice din sa ref. Ako'y aalis muna. May meeting ang grupo namin dyan sa clubhouse. Okay, Mi, sabi niya. Ingat po, sabi naman ni Kenneth. Salamat, nakangiting wika ng mami niya. Tumuloy na sila ni Kenneth sa kusina. Habang inilalabas niya ang cinnamon rolls, ay ito naman ang naglalagay ng juice sa baso. Sa dalas ng pagpunta nito sa kanila, sanay na itong kumilos doon. Kahit siya ay komportable na rito. Kaya nga kung siya lang ang masusunod, ay gusto niya na ito na lang ang magkatuluyan ng kapatid niya. Ang sarap. Nito pagkatapos ito kumagat sa tinapay na isinilbi niya rito. The best talaga ang kakambal mo kahit kailan. Ang daming talent. Sandali siyang natigilan. Parang nagkutkot bigla ang kalooban niya. As if naman kasi si Sheena ang may talento. Parang siya'y wala. Hindi ba talent paggagawa ng animation? At bago pa yon, nung kakagraduate lang niya sa kursong mass communication, nagsulat din siya para sa isang serye sa TV. Mas na-inlove nga lang siya sa digital animation, kaya sa larangang iyon siya napadpad. Pero agad din niyang pinalis ang pagsisintir. Noon pa naman, alam na niya ang paningin ni Kenneth ay Diyosa ang kapatid niya, kaya palalagpasin na niya sinabi nito. Siya ang tipo ng babaeng napakasarap pakasalan. Dagdag pa nito. If only she would have me. Pasensya ka na, medyo engat ang kapatid ko eh. Pero konting tiyaga pa at baka sakali magkakaroon ka na ng nilaga. Ganti niya. Medyo duda siya kung mangyayari pa iyon, pero baka naman magmimilagro ang tadhana. Ano pa nga bang ginagawa ko? Todo tiyaga nga, hindi ba? I'm rooting for you, sabi niya. Tuwing may pagkakataon nga, ibinibida kita sa kanya eh. Sigurado ako, magkaroon lang kayo ng moment para magkakilala ng husto. Tiyak na mapapansin niya mga good qualities mo. Magdilang anghel ka nawa. Saad nito. Pagkatapos nila magmerienda ay nagpaalam na ito. Salamat ulit sa pagsundo ha, sabi niya rito. Wala yun, alam ko kasing pagod na pagod ka. At baka nga matulog ka pa sa taxi. Siyempong tapos na yung meeting namin ng kliyente kong nagpapadesenyo ng model house, kaya walang problemang daanan kita. Salamat pa rin, ingat sila sa'yo, sabi niya rito. Bilang ganti ay ginugulo-gulo nito ang buhok niya. Tinabig niya ang kamay nito. Sa kanya ito binilatan. O sige na, dyan ka na. Matulog ka, ang laki ng eyebags mo. Nito. Oo na po, bye. Hindi na kita ihahatid sa labas. Hindi ka naman maliligaw. Sigurado ako. Sinundan lang niya ito ng tingin hanggang sa makarating ito sa front door. Hay, sayang ka Kenneth kung bakit kasi super tanga ng kapatid ko. Buong-buo pa naman ang paniniwala niya na maswerte ang babaeng mamahalin nito. May pagka-bland at boring man ito kung minsan, marami pa rin itong ibang magagandang katangian. Bukod sa pagiging mabait ng Panginoon, napaka down to earth pa nito. Kung titingnan nga ito, hindi mahahalatang may sinasabi ang angkang kinabibilangan nito. Tiyak din niya na masarap itong magmahal. Kung siya nga na kaibigan lang nito ay gano'n na lang kung aalagaan nito, paano pa ang nobya nito? Kung kinakailangang iuntog niya ang ulo ni Sheena sa pader ay gagawin niya, matauhan lang kakambal niya. Pero sa kanan niya gagawin niyon. Sa ngayon matutulog muna siya. Puyat na puyat siya kaya hindi nakapagtatakang napasarap ang tulog niya. Madilim na ang paligid nang magising siya. Kinapa niya ang switch ng lampshade na nasa tabi niya. Saka pinindot iyon. Hustong nagliwanag ang silid ay may kumatok naman sa pinto ng kwarto niya. Shaira, gising ka na ba? Boses ng mami niya ang naririnig niya. Gising na mi. Bumukas ang pinto at pumasok ito. Bangon na riyan. Nito nang makita siyang nakaupo sa kama at nag-iinat. Kakain na tayo maya-maya. Mag-ayos ka bago bumaba, may bisita tayo.
Bisita? Sino? Umingos ito. Si Denver. Oh, usal niya. Ba't nandito siya? Inimbitahan ng kapatid mo. Ano pa? Gusto raw niyang ipakilala sa atin ng formal. Bumalatay ang pagkabahala sa mukha ng mami niya. Sa palagay mo, sila na ba? Tanong nito na umupo pa sa gilid ng kama niya. Hindi ko alam ni. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Umiling siya. Kung sa bagay, hindi sila ganong nagkakausap ni Sheena ng mga nagdaang araw. Pareho kasi silang sobrang busy. Pero kung ganyang ipapakilala na kamo niya, baka nga sila na nga. Hangin ako naman. Sinapo pa nito ang dibdib nito. Huwag ka muna magdrama, Mi, sabi niya rito. Malay mo, mali ako. O kaya baka mabait naman si Denver. We should give him the benefit of the doubt, right? Kung sa bagay may katwiran ka, hindi nga lang kasi ganoon kaganda ang track record ng kakambal mo sa pagpili ng lalaki, kaya hindi ko mapigilan na mag-alala. Tama ito. 3 na naging boyfriend ni Sheena at lahat ng mga yun ay pinaiyak lang to. Ang una ay si Ron, na isang sales manager, ay may iba palang girlfriend at malapit ng ikasal. Ang pangalawa, si Kim, isang hotshot lawyer, ay closest queen pala at ginagamit lang ang kakambal niya para itago ang lihim nito. Ang pangatlo ay si Troy, ang pinakaminahal ni Sheena. Executive ito sa malaking bangko. Ito rin ang pinakamasagwa ang ginawa sa kakambal niya. Nasa kasagsagan ng paghahanda para sa kasal ng mga ito nang maglaho ito at sukat. Ilang linggong hindi nila malaman kung nakidnap ba ito, na-salvage o nasagasaan ng tren at hindi na makilala ang bangkay. It turned out that his ex returned to him. Ang ex nito ang pinili ni Troy. Ang masagwa ni hindi nito iyon nagawang masabi ng maayos sa kapatid niya at pinag-alala pa nito ng husto si Sheena. Sobrang depressed si Sheena noon. Halos magkasakit ito dahil ayaw nitong kumain at hindi napapakatulog. Naapektuhan pati ang trabaho nito. Alalang-alala siya rito. Ang mga magulang niya ay nangambang bumalik ang pagiging masasakitin nito bunsod ng sobrang depresyon nito. It took a lot of effort from her and her parents to help Sheena get over the heartbreak. Dahil doon kaya siguro naging napaka-protective na nila rito. Ang problema, mahirap turuan ng puso. Kung gaano katalino ng utak ni Sheena ay siya namang ikinabobo ng puso nito. Oh, tutunga ka na lang ba riyan? Biglang sabi ng mami niya. Tumayo na ito. Kumilos ka na at kakain na. Ano mo ba siya, Sheena? Tanong ni Shaira sa kakambal niya. Tapos na silang maghapunan. Nakaalis na ang bisita nito at naiwan sila ng kapatid niya sa kusina. Pagkahatid nito kay Denver sa gate ay nadatna nito na naglilinis siya roon at tinulungan siya nito. I mean, kayo na ba? Ano sa palagay mo? Misteryoso ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Pahulain ba ako? Wala ako sa mood manghula kaya sabihin mo na lang. Anya. Kanina, habang naghahapunan sila, panay ang palitan nila ng tingin ng mommy at daddy niya. Hindi man sila nagsasalita, nahuhulaan nila ang opinyon ng bawat isa. Hindi sila natutuwa sa bisita nila. Hindi lang siguro bahid ng kapreskuhan ni Denver ang rason. Para din kasing kayang-kaya nitong paikutin sa daliri ang ate Sheena niya. Kahit anong sabihin nito ay umaayon ng kakambal niya. Amen girl ang labas nito, which was really not a good thing. Handa pa rin siyang bigyan ng benefit of the doubt ang lalaki at hiling niya sana ay mali ang kala niya rito. Not yet, but we're getting there. Nakangiting sabi ni Sheena. Nagpapakipot lang ako ng kaunti. What did you see in him? Bulalas niya. Ang ibig kong sabihin, bakit mo siya naging type? I like the way he takes charge.
Saad nito na parang kumikislap pa ang mga mata. Alam mo naman ako, mas type ko yung medyo brusko. Yung Carino Brutal ba? Masokista ka yata eh. Bumuntong hininga ito. Hayan ka na naman sis. Akala ko pa naman kung may makakakampi ako, ikaw iyon kasi kakambal kita. Himig nagtatampo ito. Pasensya na, nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Pati na rin sina mami. Hindi naman dapat. Malaki na ako at alam ko ng ginagawa ko. May karapatan din ako na piliin ko sinong mamahalin ko. Kahit pa nga siguro masasabing pumapalpak ako kadalasan. Kung sa bagay, ang sariling kaligayahan mo ang bigyang pansin mo, Shaira. Anito. I mean, look at me. I've loved 3 times. Ikaw 0 pa. Baka sa kakaantabay mo sa puso ko, puso mo mapabayaan mo. You know, loving someone is a glorious experience. Masakit kung minsan, pero masarap din. Eh, ayaw tumibok ng puso ko. Paano ba? Baka nga wala akong puso. Sira. Pwede ba yun? Titibok din yan. Malay mo, nasa harap mo lang ang lalaking gigising dyan sa puso mong batugan. Ngumiti ito ng makahulugan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Speaking of nasa harap, ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo. Malay mo, nasa tabi-tabi rin lang ang lalaki magmamahal sa iyo sa paraang nararapat sa iyo. Si Kenneth na naman ba ang ikinakampanya mo? Tanong nito. What's wrong with Kenneth? Mabait siya, may kaya, at higit sa lahat, mukhang masarap magmahal. Katwiran niya. Eh bakit hindi ikaw pumatol sa kanya? Naman, walang ganyanan, bulalas niya. Nakakapanrimarim eh. Hindi yun dahilan, kasumpa-sumpa ang tipo ni Kenneth. Parang hindi lang talaga tama na maging ganun sila. It felt almost incestuous, dahil siguro parang kapatid ang tingin niya rito. Oh, kita mo na? Ikaw mismo ayaw mo sa kanya. Tapos ipagpipilitan mo siya sa akin. Ani Sheena. Hindi sa ayaw ko. Wala lang sigurong spark sa pagitan namin. I see him as a friend, that's all. Isa pa, hindi naman ako ang type niya kundi ikaw. Eh wala rin akong spark na maramdaman sa pagitan namin. He's far too nice. You just need to get to know him better, sabi niya. I know him enough. He's so nice and gentle and sweet to the point of being, well, boring. Walang kaanghang-anghang. I like a guy with a dramatic flair. Someone who's capable of doing the bold and daring things to show his love for me. Kita mo nga mang naging boyfriend ko? Yung una, nagrapel siya pababa sa lugar kung saan kami nagpo-photoshoot para lang alalayan ako ng bulaklak. Yung sumunod, sinundo ako ng chopper. At ang huli, kahit bading yon, nakaya niya mag-parasail para lang i-impress ako. And they all ended up breaking your heart. True, but that's not the point. Ang punto nga eh, attracted ako sa mga lalaking may... And sadly sis, sa tingin ko ay wala niyon si Kenneth. He's Mr. Nice Guy, through and through. Oh, paano tapos na ako rito? Ang tinutukoy nito ay ang mga hugasin. Mauna na ako sa itaas ha. I have an early appointment tomorrow. Kayang-kaya mo na to. Nagpunas ito ng mga kamay sa kitchen towel na nakasabit sa ref handle at umalis na ito. Hi Kenneth, sorry. Wala ka raw spark. Sa loob niya. Sayang na sayang talaga. Maagang natapos ang pag-uusap ni na Shaira at ng boss niya sa digital front, kaya nakaalis agad siya. Hindi siya required na nasa opisina magtrabaho. Basta naipasa niya sa oras ang mga ipinapatapos sa kanya. Kaya kanina, pagkatapos nilang busisiin at pagkasunduan ng mga requirements ng kliyente, ay nagpaalam na siya na aalis na.
Nakakainis lang na wala ni isa sa mga kaibigan niya ang libreng gumimik. Ang ilan kasi sa mga iyon ay 9 to 5 jobs ang hawak. Samantalang yung mga kagaya niya na sarili ang oras ay ewan ba niya kung nasaan. Kahit nga si Kenneth ay hindi pwede. Nasa Palawan daw ito para bisitahin ang lugar na pagtatayuan ng isang resort. Ito ang arkitektong hahawak ng proyekto. Sa mall na lang siya tumuloy. Bibili siya ng mga libro sa bookstore. Ilang DVDs na rin siguro pagkatapos ay uuwi na siya. Papunta na siya sa escalator nang mapadaan siya sa isang sporting goods store. Pahapyaw lang siyang tumingin sa loob at dire-diretso na sana siya, pero napabalik ang tingin niya sa shop nang parang may pamilyar na mukhang nahagip ang mga mata niya. Hindi siya nagkamali. Kilala nga niya ang lalaking natanaw niya sa loob. Iyon ay walang iba kundi si Denver. Naisip niyang tsikahin ito. Gusto rin naman niyang makilala ito ng mabuti at baka matuklasan niya na mali ang impresyon niya rito. Pero hindi pa man siya nakakahakbang papunta sa shop ay nakita niyang may babaeng lumapit dito. May dalang raketa ang babae at ipinakita iyon kay Denver. Parang hinihingi ang opinyon nito. Nag-usap ang dalawa. Kinutuban na siya kaya hindi na muna niya itinuloy ang pagpunta sa shop. Sa halip ay nagkubli siya para manmanan niya ang dalawa. Ilang sandali pa ay nakumpirma ang hinala niya. Mukhang may ugnayan ng dalawa dahil inakbayan ni Denver ang babae at iginiyan nito papunta sa counter. Si Denver nagbayad ng raketa. Pagkatapos, mag-akbay pa rin na lumabas ng shop ang dalawa. Natural na sinundan niya ang mga ito. Sa isang Italian restaurant tumuloy ang mga ito. Ang tinamaan ng magaling. Umusok ang ilong niya. Kitang-kita sa kilos ng mga ito na hindi lang magkaibigan ng mga ito. Hindi siya nakatiis. Pumasok siya sa restaurant. Hi there! Bati niya sa lalaki. Fancy meeting you here. Hi. Ganti nito. Namutla ito. Anong ginagawa mo rito? Wala lang. Oh, hindi mo ba ako ipapakilala sa kasama mo? Shira si Faith. Faith si Shira. Hi. Anong babae? Halatang nagtataka ito. Wala siyang balak na kumprontahin ng lalaki. Gusto lang niyang ipaalam dito na nakita niya ito. Oh, well, I have to go, sabi niya. Nice seeing you, aniya sa lalaki pero pasimple niyang pinandilatan ito. Oh, I know all about that, ani Sheena nang sabihin dito ni si Shira ang tungkol sa nadiskubre niya. Ano? Hindi niya sigurado kung tama ang dinig niya. Nabanggit na sa akin ni Denver na nagkita kayo sa mall. He also said you will probably misinterpret the little scene you witnessed. Talaga lang ha? Ano bang mali sa interpretasyon ko, Aber? Yung kasama niya? Well, shall we say it's a fling that got out of hand. Hindi raw niya inakalang seseryosohin nito ang pambobola niya. But he's not serious about her. Lahat naman ng lalaking nabubuking ganun ang sinasabi, aniya. No, it's true. Noon pa ako nagkikita ng text message ng babaeng iyon sa cellphone ni Denver. Himig desperado talaga. Nagmamakaawa. And you've seen Denver. Chick magnet naman talaga siya, hindi ba? And with his nice, the women tend to misinterpret him. Iyong nasumpungan mo eksena sa resto, parang last meal together daw nila. Pakiusap daw niyong si Faith na pinagbigyan niya. How stupid can you get? Gustong-gusto niyang ibulalas iyon. At naniwala ka? Aniya. Oo naman, nakikita ko naman sa kilos niya na mahal niya ako eh. I know in my heart that he's telling the truth. Anito. Sheena naman. Shira, please don't. Pigil nito sa sasabihin niya. Niloloko ka niya at nagpapaloko ka. I said don't.
Bulalas nito. Just mind your own business for once, sabi nito. Pero, I love him, okay? At ano nangyari sa kasabihang innocent until proven guilty? Hindi ka pa nadala? Hindi ako nagpapadala. I love love at hindi kagaya mo, handa akong sumugal. Ang sarap talagang iumpog sa pader ng ulo ng kapatid niya. Why did she have this nasty habit of falling for the wrong guys? Hindi lang yon, ang tigas pa ng ulo nito. Gayumahin mo na nga ang kapatid ko, please. Naghihimutok na pakiusap ni Shaira. Kasama niya ng mga sandaling iyon si Kenneth sa isang fast food chain. Kung may alam nga lang akong gayuma, ginamit ko na sana. Sabi nito, parang lumong-lumo. Pero mukhang wala talaga akong kaapil-apil sa kapatid mo. Masyado ka kasing mabait. Brusko nga ang gusto niya. Sa hindi ako brusko, ano magagawa ko? Pilitin mo. O kaya kahit magpanggap ka lang kahit sandali. Pwede naman, hindi ba? Baka sakaling makakita ng spark si Sheena at... Hey, nag-aalo ang tinig nito. Calm down. Pinilit nga niyang gawin iyon, pero ang hirap. Natatandaan pa niya kung ano nangyari kay Sheena nang huling heartbroken ito. Sobrang depressed ito at matagal na hindi nakapagtrabaho. Ang akala nga niya ay magkaka-emotional breakdown nito. Ngayon, naroon na naman ang isang unos na nakaambang dumating sa buhay nito. She could see it coming. She was sure it was coming. But there seemed to be nothing she could do about it. I can and I will. Kenneth, hanggang saan ang kaya mong gawin para ma-inlove sa'yo si Sheena? Tanong niya sa kaibigan. Anything. Alam mo yun. Talaga? Anything? Oo nga. Natahimik siya. Napaisip. Kanina ay may ideyang nagsisimulang mabuo sa isip niya. Kailangan niyang buuin pa iyon. Hindi ba't sabi mo noon may isla ang uncle mo? Sabi niya. Natatandaan niyang niyaya siya nito na magpunta roon kasama ang ibang kaibigan nila. Ibibida raw nito sa kanila ang lugar. Pati na ang bahay na nakatayo roon na ito nagdisenyo. Hindi yun natuloy dahil hindi magtugma-tugma ang mga schedules nila. Sinong nakatira doon? Wala. May katiwalang tumatawid ng dagat para i-maintain yung bahay roon, pero hindi siya araw-araw na pumupunta roon. Lalong luminaw ang plano sa isip niya. Good, sabi niya. Heto ang gagawin mo. Kidnapin mo ang kapatid ko. Nasa mid ito na kahigop lang ng juice mula sa baso nito. Ano? Bulalas nito pagkatapos nitong mag-uubo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sabi ni Kenneth. Natigilan si Shaira. Parang kahit siya ay nagulat sa sinabi niya. Pero sa sandaling pag-iisip niya ay nakumbinsi uli siya na maganda ang ideya niya. It's bold and it's daring. Kapag ginawa mo iyon ay tiyak na mag-iibang impresyon ni Sheena sa iyo. It just might be the spark that would ignite her interest in you. Nakatingin lang sa kanya si Kenneth. Napapangiwi ito. You're serious? Pahayag nito. Ano ba sa palagay mo? Of course, I'm serious. This is your chance, Kenneth. Seize the moment. Sinalat nito ang noon niya pagkatapos ay ang leeg niya. Hindi ka naman mainit. Bakit parang nagdedeliryo ka? Anito. Pinalo niya ang kamay nito. Puro kakalukohan. Be serious because I am. Habang ipinipilit niya ang ideya niya rito, lalo siyang nakukumbinse na tama iyon. Shaira, you don't mean that. Parang ayaw pa rin maniwala nito. Ano ka ba? Heto nga tinutulungan ka na ng pagkakataon. Ikaw pa umaayaw riyan? Gusto mo ba talaga si Sheena o nagkukunwari ka lang? Baka hanggang salita lang yung mga sinasabi mo na love of your life mo siya. Hindi Pues, patunayan mo. By kidnapping her? Kalubosong aabutin ko riyan.
Siguradong lagot din ako sa mga magulang mo. Akong bahala sa kanila. Boto naman sila sa'yo eh. Kaysa naman dun siya mapunta sa kulugong BF niya na unang tingin ko palang dudang-duda na ako sa Kara. Isn't that a bit too drastic? Desperate times call for desperate measures. Katwiran niya. Heto na nga ang chance sa mga impress si Sheena. Giit niya. Dapat nga dati mo pang ginawa. By kidnapping her, hindi yata impressive yun. Impressive kaya yun. It's a dramatic gesture and very romantic. Giit niya. At kapag nakidnap ko na siya, paano na? Painumin ko siya ng mga magic formula na magpapa-inlove sa kanya sa akin, ganon? Anito. Nakakainis ka naman eh. Paghimotok niya. Buksan mo nga sandali ang imahinasyon mo. Hayo na, nasa island na kayo. Kayong dalawa lang ang nandun. She is your captive audience. E di impress mo na siya ng kabaitan mo, ng cooking skills mo, ng sweetness mo, ng kung anong pwedeng magpa-impress sa kanya. Basta bawal lang ang hanky-panky. Lagot ka kapag gumawa ka nun. The thing is, she'd be better with you. Alone. That plus that romantic, bold thing you did might just do the trick. Posible rin na kamuhian niya ako habang buhay at hindi na niya ako pansinin kahit kailan. Ako magpapaliwanag sa kanya kung sakaling mang hindi umubra ang plano natin. At kung hindi pa rin siya may love sa'yo, so what? Halos ganun na nga niya. Di naman din mangyayari yun eh. Hindi ka nga pinapansin. Hanggang hi and hello lang naman. Kontento ka na ron? Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ang sakit mo naman magsalita. Anito. The truth hurts. Shaira, alam mo, baliw ka. Noon ko pa alam yun. Sabi niya. Ano, gagawin mo ba o hindi? Hindi. What you're suggesting is illegal. Hi Kenneth, wala ka ng pag-asa. You're far too nice. It is making you look like a wimp. Natigilan ito. Parang naging kasing dilim ng kalangitang nagbabadya ng bagyo ang anyo nito. Don't say that. Kapag kwani sabi nito. Si Shaira man ay natigilan. Sa tagal na nilang magkaibigan ay noon lang yata niya nakitang naging ganon ang itsura nito. At noon lang siya ginamitan nito ng ganong tono. She felt a thrill rush through her. Nawari niya, iyon siguro ang spark na tinutukoy ng kakambal niya. And she realized he had potential after all. Nakakainis lang na ayaw nitong makinig sa kanya. Read the signs, my friend. Sabi niya rito. Gaano katagal ka na bang may huge crush kay Sheila? And despite my best friend efforts, ayaw ka niyang pansinin. Mukhang sa'yo na kailangan manggaling ang effort at hindi sapat yung pabigay-bigay ng bulaklak, stuffed toys at tsokolate. Masyado nang gasgas ang ganoong taktika sa panliligaw. Do something bold and daring and something she doesn't think you're capable of. My goodness naman. Makinig ka na sa akin. You could lose her to a guy who is far less deserving of her than you are. And what's worse, you know you didn't do anything to stop it from happening. Sayang na sayang. This is my twin sister we're talking about. Alam ko kung paano maandar ang utak ng isang yun. Come on, where's your sense of adventure? Kaya naman nating gawin ito. Bakit ayaw mo? At the very least, it's an experience we can reminisce about when we're old and gray. I don't go around kidnapping people just to make them like me. Hay, nagbuntong hininga at itinaas niya ang dalawang kamay niya. I give up. Bahala ka. Pabagsak na ibinaba ni Kenneth ang lata ng coke sa railing ng balkon. Habang nakatayo siya roon at nakatunghay sa madilim na bakuran, ay parang umaalingaw sa pandinig niya ang sinabi ni Shaira. Hi Kenneth, wala ka ng pag-asa. You're far too nice. It is making you look like a wimp. I am not a wimp.
Bulalas niya sa kawalan. Just chicken perhaps, kantsaw ng kanyang isip. Naihilamos niya ang palad niya sa kanyang mukha. He grew up always doing the right thing. Palaki siya ng lola niya dahil noong kinder pa lang siya ay namatay sa komplikasyon sa pagbubuntis sa kapatid niya ang mami niya. Masyado yatang nalungkot ang daddy niya sa pagkawala ng kanyang ina kaya nagmadali itong mag-asawa uli. The marriage didn't work out at mula noon ay naging palikero na lang ang daddy niya. Lagi rin itong wala. Kung hindi negosyo ang dahilan ay pleasure trips naman. Sa isa sa mga trips na iyon ay inabot ito ng disgrasya. Kaya ang lola Patsy na niya ang naging gabay niya. She taught him to be nice. Huwag daw siyang gumaya sa mga pinsan niya na puro kalokohan ang nalalaman. At sa mga pagkakataong lumalabag siya sa patakaran nito, ang parusa nito ay ang pagpapamalas nito na matinding disappointment sa kanya. He loved her grandma so her form of punishment hurt more than if she simply spanked or scolded him. What am I going to do, Grandma? Natagpuan niya na kinakausap niya ito sa kanyang isipan at bigla niyang naihiling na sana'y naroon pa ito. Baka sakaling may maipayo ito sa kanya. But she died almost 5 years ago. Napailing siya nang maalala niya ang mga pinagsasabi ni Shaira. Napapakakaiba ng mungkahin nito. Lukaret kasi ang isang yun. But she was a lovable lukaret as far as he was concerned. Sa dami ng mga babaeng nakilala niya ay ito lang ang komportable siya. Kaya nga masakit sa kalooban niya ang sinabi nito. Alam niyang hindi ito nagsisinungaling at walang mali siya sa pagsasabi nito ng bagay na iyon. Naglaro sa diwa niya si Sheena. Hindi niya alam kung bakit patay na patay siya rito. Maybe it was because she seemed so unreachable. Or maybe it was because she was the kind of woman any man would be dying to have. Ewan niya, basta lang. Kailan ba naipaliwanag ng maayos ang mga ganoong bagay? Hindi rin niya malaman kung bakit hindi na siya makadiskarte ng maayos dito. Medyo torpe siya. Inaamin naman niya iyon. Pero nasosobrahan iyon kapag si Sheena na ang nakaharap niya. But the real question was, how far was he willing to go for what he felt for her? Hanggang panaginip lang ba siya? Hanggang salita lang? You could lose her to a guy who is far less deserving of her than you are. And what's worse, you know you didn't do anything to stop it from happening. Sayang na sayang. Sinabi rin iyon sa kanya ni Shaira kanina. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Kanina pang nangangaba ng tainga ni Shaira. Nasa patio si Sheena. May kausap ito sa cellphone nito at nahihinuha niya na si Denver iyon. Of course I love you, anito. And I would love to have baby with you. Muntik na siyang mapasugod sa labas para batukan ng kakambal niya. Nagpigil lang siya. But that should wait till we get married, right? Oh, bakit parang natigilan ka? Dahil numero 1 gagong kausap mo. Sa loob-loob niya. Oh, I see. Of course, naiintindihan ko naman yun. Pinaghahandaan talaga ang pag-aasawa. But it would be so great, right? I mean, us, being husband and wife. Natahimik ito sandali. Hoy, walang ganyanan. Ayoko mag-anak ng walang ama. Halos mahimatay siya sa narinig. Ano bang iminumungkahi ng pesting lalaking iyon sa kapatid niya? Nagsimula siyang kabahan ng matindi. Nag-iisip naman siguro ang kapatid niya. Ang kaso, nangingibabaw lagi rito ang udyok ng puso. Hindi niya alam ang motibo ni Denver na iyon, pero tiyak niya, hindi matino iyon. She loved her sister with all her heart, and she would do everything she could to protect her, even from herself. Matanda lang siya rito ng halos 2 minuto pero ramdam niya ang pagiging ate rito. Naalala niya noong mga bata pa sila ay naging masasakitin si Sheena.
Hindi pa di umano gaano ka-develop ang immune system nito, kaya maya't maya itong ginugupo ng karamdaman. Ilang beses nga itong na-ospital at naging kritikal ang lagay. Dahil doon ay alagang-alaga ito ng mommy at daddy niya. Kahit siya ay natutong magpasensya na hindi siya ganoong nagpag-uukulan ng atensyon ng mga magulang nila. Nakagawian na niya ang magbigay sa kakambal, and she really didn't mind. Masaya naman siya sa kung anong mayroon siya. Mabuti na lang at sa paglaki nito ay nag-mature na rin ang immune system nito at naging malakas ang resistensya nito. Alagang-alaga ito ng mga magulang nila. Pagkatapos ngayon, nanganganib itong mapariwara ng dahil sa visit na Denver na iyon. Gigil na gigil tuloy siya sa lalaki. "Oh, how long would you be gone?" Tanong ng kapatid niya sa kausap nito. "1 week? Ang tagal naman." "Sana nga 200 years na lang." Sa loob niya. "At kailan ka mong alis mo?" "Day after tomorrow." "Oh, well." Iniwan na niya ang pinagkukublihan niya at tumuloy na siya sa kwarto niya. Agad niyang pinindot ang numero ni Kenneth. Parang hindi makahinga ng maayos si Shaira. That was the most daring and most outrageous thing she had ever done in her entire life. Parang ang lakas-lakas ng daloy na adrenaline sa katawan niya. Pero para din siyang nanlalambot na hindi niya may paliwanag. Laking gulat niya nang mapapayag niya si Kenneth sa ideya niya. Kinulit niya ito, oo, pero hindi pa rin siya makapaniwala na nagtagumpay siya. Ang usapan nila ni Kenneth ay yayayain niya sa mall si Sheena. Sa isang medyo tagong bahagi ng parking area sila paparada. Gagawa siya ng dahilan para maiwan niya ang kakambal niya at kakailanganin nitong manatili sa kotse. That would give him the chance to take her. Pinili nito ang parking area ng mall dahil contained ang lugar. May mga nakaparada ring mga sasakyan na pwedeng pagkublihan. May mga gwardiya man doon pero hindi naman nililibot agad-agad ng mga ito ang buong paradahan. Mas kaunti rin ang mga taong pwedeng makakita sa mga ito at makialam sa pangyayari. Para hindi na makagawa ng komosyon ay gagamitan nila ng pampatulog ang kapatid niya. Ilang mga kakilala niya ang nasa medical industry ang kinulit niya para makakuha siya niyon. Kailangan nilang isa-date si Sheena para maisakay ito sa SUV ni Kenneth pagkatapos ay mailipat sa chopper na maghahatid sa mga ito sa isla. She could just imagine her sister's reaction when she saw who took her. Hindi pala bold and daring si Kenneth, ha? Plansyado na ang lahat, pero ngayong malapit na yung magaganap ay kabadong-kabado siya. Kung papalpak man sila, siya na ang bahalang magpaliwanag kay Sheena. Kinakabahan man ay na-excite din siya. Nung nasa college pa siya, ang isa sa paboritong subjects niya ay ang scriptwriting class niya. She loved creating scenarios in her mind, and the stage kidnapping was right up her alley. Bihira na tayo makagala ng tayo lang, katwiran niya kay Sheena. Mabuti na lang nga at nabanggit na nito sa kanya na wala itong appointment sa susunod na mga araw. Katunayan nga raw ay magbabalak ito magpahinga muna. Perfect! Sa loob-loob niya, mukhang kinakaisihan ng katadhana ang mga plano niya. Binalikan uli niya sa isip ang itinatakbo ng mga pangyayari. Pagbaba nila ng sasakyan ay magkukunwari siyang may malalalang kailangang tawagin. Mag-e-excuse siya sa kapatid niya at sasabihin niyang ito'y saglit lang. Saka siya lalayo rito. Habang wala siya ay lalapitan nito ni Kenneth at ng mga kasama nito. They will subdue her and take her to his car. Double purpose ang paglayo niya. Magiging lookout na rin siya. Mamaya ay matsyempo pang may mga parating na nagkorondang gwardya kung kailan nasa akto na si Kenneth ng paglapit sa kapatid niya. Siya nag-drive ng sasakyan kaya nasa kanyang susi. Nang maisara na nila ang pinto ay umakto siyang nagpapaltak. Oh shucks! Teka,
May hindi pala ako na-send na file sa digital font. Anya. Wait lang ha. Tatawagan ko ang boss ko. Sasabihin ko na isusunod ko na lang ang file. Sandali lang ako. Inilabas niya ang cellphone niya. Saka niya iniwan ang kapatid. Diyan ka lang ha. Pahabol pang Billy niya rito. Sure. Ani Sheena. Dalian mo lang. Mainit dito eh. Kanina pang pinagpapawisan si Kenneth. He must be crazy to agree to Shira's scheme. So many things could go wrong. Pero naisip niya, maano naman na minsan sa buhay niya ay may gawin siyang kakaiba. He had been leading a very boring, very predictable, and very tame life. At tama rin si Shira. Sa tagal-tagal ng pagpapansin niya kay Sheena ay hindi pa rin siya pinapansin nito. Kung ipagpapatuloy lang niya ang ginagawa niya, mukhang wala talaga siyang mapapala. Kaya ngayon ay susugal siya. It was a one-time thing, the kind of exploit he would relate to his grandchildren over and over again. Iyon ay kung magkaka-grandchildren siya. Sa itinatakbo ng buhay niya, parang tatanda na lang siyang binata. At kung hindi pa rin umubra ang taktikang iyon, ay malamang na magawa na niyang tanggapin ang masaklap na katotohanang wala talaga siyang pag-asa kay Sheena. The point was, he tried his best. Hindi yata niya kakayanin na mag-isa ang pagsukol kay Sheena. Tiyak naman lalaban ito at baka sumigaw pa. Nasa kanyang element of surprise, pero mas maganda na habang nasusurprise ito ay may ibang magpapaamoy rito ng kung anumang gamot iyon na ibibigay sa kanya ni Shira. Kaya nakiusap siya kay Vance, isang barkada niya, na tulungan siya. He told him he was crazy, pero pagkatapos ng mahaba-habang kwentuhan ay pumayag ito. Now, the moment was at hand. Nag-miss call na sa kanya si Shira sa ikalawang pagkakataon. That was his cue to go for it. Pare, tara na. Baling niya sa kaibigan. Teka pare, kasi sigurado bang walang sabit ito? Mukhang nagbago ito ng isip. Oo nga, sabi niya. Paano ka nakakasiguro? Gusto niyang batukan ito. Ngayon pa ito maggaganoon kung kailan oras di peligro na. Akala niya ay ayos ng lahat. Pare, ano ba? Walang ganyanan. Sabi niya. Sagot kita. Okay, fine. Parang kinakabahan ito. Siya rin tuloy ay nadamay na rito. Lalo rin siyang kinabahan. Where is she? Pinagpapawisan na siya. Nakita na niya ang sasakyan ni na Shira pero si Sheena ay hindi pa nahahagilap ng paningin niya. Pare, ano ba yan? Akala ko ba nasa tabi-tabi lang si Sheena? Bakit wala? Aning kaibigan niya. Nandyan lang yun. Panay ang lingon niya. Ayun siya. Maya-maya ay bulalas ng kaibigan niya. Abort! Sigaw ng isip niya. No, go for it. Giit ng kalooban niya. He hesitated too long. Mabilis nang kumilos ang kaibigan niya. Malalaki ang mga hakbang na naglakad dito papunta sa dalagang natatanaw nilang nakatayo sa di kalayuan. Inilalad niya nito ang itim na telang nakasaklob nito sa mukha niya. Wait! Sigaw niya pero hindi yata siya napansin nito. Napilitan na siyang sumunod dito. Tuloy-tuloy naman ang kaibigan niya. Mukhang kinalimutan o nakalimutan na nito ang senaryo na binuo nila. He just snuck up on the woman from behind without even verifying if the woman was Sheena. Walang babalang isinaklob nito ang tela sa ulo ng babae. Natural na magpapapalag ito. Yung pampahilo, paalala nito sa kanya. Nag-atubili siya. Tangina pare, sisigaw ito. Nagpanik na siya. Ayaw niyang makalikha ng anumang komosyon na tatawag ng pansin ng mga gwardya. Isinalpak na niya sa gawing mukha nito ang panyong binuhusan niya kanina ng pampaantok.
May impit na sigaw na kumuwala sa babae pero mukhang maagap na natakpan ng kaibigan niya ang bibig nito. The woman struggled some more but the chemical must have taken its effect. Maya-maya lang ay lumugay-ngay na ito sa braso ng kaibigan niya. Nagmadali nang isinakay nila sa SUV niya na nakaparada sa dikalayuan. And then they quickly drove out of the parking area. Tumuloy sila sa hangar na kinaroroonan ng Chopper na pag-aari ng kumpanya ng tito niya. He had made the necessary arrangements beforehand so everything was all set. The hard past was over. Sheena was still out cold. Isinakay na niya ito sa likod ng Chopper. Saka siya sumampa rito at umupo sa tabi nito. "You owe me big time," paanas na sabi ng kanyang kaibigan. "I know," sagot niya. Lumayo na sa Chopper ang kaibigan niya. Bumilis naman ang pag-ikot ng LEC ng sasakyang pinapawid hanggang sa unti-unti na silang umangat mula sa lupa. They were airborne in a few seconds. Noon niya ay nalis ang telang nakasaklob sa mukha ng dalaga. Pinakiramdaman niya ang paghinga nito. Mukhang regular naman iyon. Kinuha niya ang pulso nito. Okay naman ang pintig. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya makapaniwala sa nagawa niya. It was a ridiculous, dangerous, and very stupid stunt. And yet, there he was. He managed to pull it off, and now the woman who he had been admiring for a long time was right before his eyes. Tulog na tulog pa rin ito. He felt a thrill run through him as he started at her. Ang sarap-sarap yatang haplusin ng pisngi nito. Parang kinis-kinis niyon. Tenderness welled in his heart. Kung hindi lang siya gentleman, ay baka hinalikan na niya ito. Given the chance, he promised he would love and cherish this woman the way she deserved to be loved and cherished. Pero pagkatapos ng mga senti, ng mga thoughts niya, ay humalili naman ang takot at pagginguspos sa kalooban niya. What the hell was he going to do next? Pagdating niyo sa isla, hayaan mo lang siyang magtatalak. She would be mad, of course. Let her vent her anger. Pagkatapos ay isaka mo siya suyuin. Be nice, be gentle, be kind. In short, be your usual self. May napatunayan ka na naman sa kanya. You have kidnapped her. That is proof enough that you are not the wimpy man she thinks you are. Kung tama ang hula ko. Mabubuksan na mga mata niya. She won't instantly fall in love with you, of course. But she would definitely start seeing you in a new light. Parang naririnig niya ang tinig ni Sheena. Bigla niyang naasam na sana'y kasama niya ito. Ito kasi nagpapalakas ng loob niya. Ang moral booster niya. Ang kanyang one-woman fan club and cheering squad. Ito ang nagpaplano ng mga gagawin nila. Ito ang madiskarte. Be your own man. Parang may sumigaw sa tainga niya. Oo nga naman, may sarili siyang pag-iisip. Nagagawa niya magplano para sa ibang aspeto ng buhay niya, kaya dapat ipairali niya sa sariling diskarte niya. Break free from his boring ordinary mold. Wika nga. Mabilis lang ang biyahe. Hindi nagtagal ay magsisimula ng lumapag ang Chopper sa baybayin ng isla. It was a very nice place. Sana'y tumalabang mahika ng lugar na iyon para lumambot ang puso ni Sheena sa kanya. Hindi siya nagpatulong sa piloto na dalhin sa bahay ang dalaga. He felt the need to take charge and that was perfect time to start. Pero nang matanaw niya mula sa bintana ang bahay, ang pag-alis ng Chopper ay biglang parang gusto niyang pabalikin iyon. No, giit niya sa sarili niya. Naroon na lang siya sa sitwasyong iyon, paninindigan na niya. The woman started to steer. Inihiga niya ito sa kama. Ilang beses pa nga niyang inayos ang posisyon nito para matiyak na komportable ito. Ngayon ay inihanda na niya ang dibdib niya para sa galit nito. Take it like a man. Stand your ground. Be gentle but firm.
Ilan pa iyon sa mga bili ni Sheena. Dumilat na ang dalaga. Parang hilo pa ito sa gamot. Hindi pa nafo-focus sa mga mata nito. Parang pupungas-pungas pa ito. Pero pagkalipas na mahaba-habang sandali, ay mukhang luminaw na ng husto ang paningin nito at gumana na ang isip nito. Pagkakita nito sa kanya ay kumunot ng todo ang noon nito. Naningkit din ang mga mata nito at halatang nanggigigil. Here it comes, aniya sa sarili. You idiot! Bulalas nito. Calm down, sabi niya rito. I can explain. I won't hurt you, I promise. Nagawa ko lang naman yun dahil sira ulo ka, Kenneth. Anito. Natigilan siya. Kapag nagagalit pala si Sheena ay nagiging astang Shaira ito. Pasensya na. Kailangan kong gawin ito kasi... Hello, you kidnapped the wrong girl. Hindi ako si Sheena. Si Shaira ako. What the hell are you talking about? Bulalas ni Kenneth. What I'm talking about is this. Hindi ako si Sheena. Gigil na gigil si Shaira rito. Nagtangka siyang bumangon pero nahilo siya. Siguro epekto pa rin iyon ng gamot. Agad naman siyang inalalay ni Kenneth. His hands were gentle when they touched her shoulders. Tinitigan siya nito. Parang inaaninag nito ang kung ano sa mukha niya. Bahagya nga siyang nailang at napatras siya. Ikaw talaga si Shaira? Tanong pa nito. Kung si Sheena ako, kanina pa ako nagwawala, hindi ba? Ganti niya. Nagwawala ka rin naman, di ba? Sapak gusto mo? Iniumang niya ang kamao niya rito. Anak ng tipaklong naman. Nagplano-plano pa tayo. Ganito rin lang palang kahihantungan. Himotok niya. Ano bang nangyari? Medyo dinaga kami pareho ng kaibigan ko eh. Kaya... Anito, napakamot ito sa ulo. Well, nataranta na kami. Ang sarap mong batukan, alam mo yun? Anas niya rito. Kasi nawawala si Sheena. Akala ko nandun lang siya sa tabi ng sasakyan nyo. And then we saw her. Rather you. Akala namin... Napasandal siya sa unan. Kung sa bagay, hindi naman foolproof ang plano nila. Mga amateur silang lahat, kaya andaling may magkamali. Hindi niya alam ang eksakto nangyari, pero siguro ay gumala ang kapatid niya sa halip na manatili sa lugar na dapat nitong tigilan lang. Naalala niya kung paanong kanina'y ganoon na lamang ang pagkamangha niya nang bigla na lang may sumaklob na tela sa mukha niya. She kept trying to scream, kept trying to tell her attackers she was not the intended victim. Pero may tumakip sa bibig niya at ilang sandali pa'y nahilo siya at nawalan ng malay. Para siyang lobong biglang tinanggalan ng hangin. Nag-effort pa sila ng todo pare-pareho pagkatapos wala rin nangyari. Hey, cheer up, ani Kyle. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Hinaplos nito ang pisngi niya. You had a very outrageous plan. And I was crazy to go along with you. Siguro ito ang paraan ng tadhana ng pagsasabi sa atin na para tayong mga sira. His touch and his attitude comforted her. Pinayapa niyon ang tila digma ang nangyayari sa kalooban niya. And she realized he was quite good at that. Maybe that was because his personality was so soothing. Kalmadong tao ito, kaya nakakahawa ang pagkakalmado nito. The fact that he managed to get her there could be considered a feat for him already. Walang-wala sa karakter nito ang ginawa nito. Kaya nga ang laki ng paniniwala niya na kung nagkataong si Sheena ang nasa lugar niya, ay malamang na maiiba ang tingin ng kakambal niya kay Kenneth. Teka, paano ang kapatid mo? Tanong nito sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon. Malamang na nag-aalala na ito sa kanya ngayon. Nasaan ang bag ko? Tanong niya sa lalaki. Ewan ko. Oh great, nandun kaya ang cellphone ko. Pahiram na lang ng phone mo. Tatawagan ko siya at baka mataranta pa yun.
Agad nitong iniabot sa kanya ang telepono nito. Mabuti na lang at memoryado niya ang numero ni Sheena. I-denial niya iyon. Oh, thank heavens! Bulalas nito nang sagutin ang tawag niya. Kanina pa akong alalang-alala sa'yo. Nakita ko yung bag mo sa parking lot at hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Nagpunta na ako sa security office ng mall. They're searching the place. Ano ba nangyari sa'yo? It's a long story. Saka ko na lang ikukwento sa'yo. Ang importante, maipaalam ko sa'yo na okay ako. Sigurado ka? Parang duda pa ito. Siguradong sigurado. Naku, salamat naman. Bakit kasi pakalat-kalat yung bag mo at bigla kang nawawala? Sinundo kasi ako ni Kenneth. Ni Kenneth? Biglaan lang. Tapos, hindi ko napansin na nalaglag siguro ang bag ko pagkasara ko ng pinto ng sasakyan. She was making up the story as she spoke. Ano ka ba naman? Napakaburara mo. Hindi ko nga napansin eh. Nasan ka na ngayon? Dito sa isla. Isla? Sa uncle ni Kenneth to. At kasama mo si Kenneth? Oo. Oh, I see. Parang may ipinagpapakahulugan ng himig nito. Kahit medyo groggy pa siya, ay nahihinuha niya kung anong tila naging interpretasyon nito sa pangyayari. Teka, don't jump to your conclusions, sabi niya rito. Nagkayaan lang naman kami. At ganoon kabiglaan na hindi man lang ako nagawang abisuhin? Tell me, Shira, nagtanan ba kayo? Tanan? Bulalas niya. Sira ulo ka ba? Bakit kami magtatanan? It was a spur of the moment thing, okay? Sa halip na makatulong ay nakasama pa yata ang plano niya. Okay, I believe you. No need to get hysterical. Anito na himig na tatawa. So, gaano kayo katagal dyan? Sandali lang kami. Baka mamaya lang uuwi na ako. Ang bilis naman. Mag-e-enjoy ka ba sa ganoong kaiksing panahon? Okay na sa akin yun. Kung alam lang nito na dapat ay wala siya roon. Come on, Shira. Enjoy a little. Magbakasyon ka muna riyan. I'm sure papayag si Kenneth. Udyok sa kanya ni Sheena. Who knows? Baka may ma-develop. Hindi kami picture para walang ma-develop. Sabad niya. At hindi gugustuhin ni Kenneth na magtagal pa rito. Kung ikaw pa siguro ang kasama niya. Oo. Not again, Shira. Tumigil muna siya. At the moment, she didn't have the energy to push her agenda. O sige, tatawag na lang uli ako. Sabi niya rito. Take care, have fun. Bili nito. Ang sumunod na tinawagan niya ay ang mommy niya. Alam ng mga ito ang plano niya at sa kabila ng kaunting agam-agam ay pumayag din ng mga ito. Panayantawan ng mami niya nang malaman nito kung ano nangyari. Kaya napikon na siya. Pinagtatawanan niyo pa ako? Nagpakahirap na nga ako. Paghihimutok na sabi niya. Isa nakatatawa talagang nangyari. Anito. Teka, hanggang kailan ka ba riyan? Baka mamaya alis na rin kami. Sabi niya. Mag-ingat kayo. Kung mga bata kayo talaga. Palpak magplano. Ipagdiinan niyo pa ng konti mi. Wika niya. Tumawa naman ito. O siya, sige na, ingat. Pabagsak siyang humiga uli sa kama nang matapos siya sa pakikipag-usap sa mami niya. Hindi na mamalaya ni Kenneth pero kanina pa pala niyang pinapanood si Shira. She was really like a whirlwind sometimes. Mabilis at milikot ang isip nito. Impulsive din ito at saksakan ng kulit. Noon pa niya alam ang itsura lang nito at ni Sheena ang magkapareho pero pagdating sa ugali ay pulls apart ang mga ito.
Naalala tuloy niya kaninang pinagmamasdan niya ito habang natutulog pa to. Natandaan niya ang damdaming umusbong sa dibdib niya. Ang pagnanais niyang haplusin ang pisngi nito at halikan pa nga ito. He was imagining doing those things to Shaira. He should be horrified at may isang bahagi ng pagkatao niya nagsimula ngang mahindik. Pero hindi yun kasintindi ng inaasahan niya. Patuloy lang siya sa panonood sa dalaga. Paraot parito ito sa silid habang nagsasalita ito. She had such forceful, dynamic personality that it seemed to be filled the whole room. Parang ang napapatahimik nito, napakayapayapang isla ay biglang nagkaroon ng kakaibang buhay. Nakakaaliw ito sa totoo lang. Nang matapos ito sa pakikipag-usap ay pabagsak itong humiga sa kama. Nakaupo siya sa gilid niyon at pati siya'y nakahiga na rin. No big deal, dati na nilang ginagawa iyon. Pero sa pagkakataong iyon ay parang bahagya siyang nangimi. Nag-ingat nga siya na huwag masyadong mapadikit dito. So when is our flight? Baling sa kanya ni Shaira. Flight? Parang nablangko bigla ang isip niya. Hello, yung chopper na susundo sa atin. When will you call the pilot back? Anytime, pwede. He suddenly felt a bit reluctant to leave. Parang ang laki ng effort na ginagawa niya para makarating doon. Pagkatapos ay aalis din agad sila. Okay, fine. Mali ang babaeng dinala niya roon. Pero hindi naman siguro masama kung sasamantalahin nila ang pagkakataon para mamasyal. But hey, tama siguro si Sheena. Bakit ba tayo nagmamadaling bumalik? May deadline ka ba? Umiling ito. Ako rin naman walang minamadali. For once. Kaya bakit hindi muna tayo magstay rito ng kahit ilang araw? Napabalikwas ito. Nakadapa ito nung tumingin sa kanya. Magstay rito ng ilang araw? Ulit nito sa suggestion niya. Nandito na rin lang tayo, hindi ba? Noon pa natin binabalak magpunta rito. Hindi lang matuloy-tuloy. Eh paano si Sheena? Napaisip siya. Ang sabi mo ilang araw mag-stay sa Thailand yung boyfriend niya, Kumag. Eh di hindi sila magkakasama, ani niya. Magandang pagkakataon ngayon para maging bantay sa lakay ka, hindi ba? May punto na naman ito. But he suddenly felt as if he had done quite enough scheming for a while. Kahit sandali lang, Shaira, sabi niya. I really could use a break. Napatingin si Shaira kay Kenneth. Nahimigan niya ang pagod sa tinig nito. He looked kind of worn out too. Para tuloy na bagbag ang kalooban niya. Umangat ang palad niya para haplusin ang mukha nito. Hala, masyado ka bang natan sa ginawa natin? But in fairness ha, you did well. Sabi niya at totoo iyon. Hindi ko inakala magagawa mo. Dahil wimp ako, ganun? Ganti nito. Sa pagkakataong iyon ay parang naiinis ito. Bihirang itong umastang ganoon kaya napatingin siya rito. When he was pissed off, his personality changed. Nagkakaroon ito ng dating. May itsura ito kung tutuusin. Kaya nga lang, kumbaga sa litrato, postcard ito. Masyadong malinis. Sobrang pulido at tila iisa lang ang dimensyon. Ngayon ay mukhang harassed ito. Parang hindi na ito nagpahag-ahit. Kaya may maliliit na tubo na ng balbas sa panga at baba nito. Medyo magulo rin ang buhok nito na dati parang kahit mahanginan ay bumabalik pa rin ng ayos. It made him look a bit more exciting. Idagdag pa roon ang kaalaman niya na nagawa nito ang may kahirapang misyon na itiniragtag niya. Okay, nagkaroon ng bulilyaso pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay may tinatago rin pala itong tibay ng dibdib. Nice, sa loob-loob niya. Nahigit niya ang hininga niya nang mawari niya kung anong iniisip niya. Nasobrahan ba siya ng nasinghot na chemical at nabago ang thought processes niya. Ito naman, joke lang yun, hindi ka wimp, sabi niya. It was not a joke and you know it.
Huwag ka na magtampor yan. Hindi ka nga wimp eh. Giit niya at kahit lie detector siya ng mga sandaling iyon ay siguradong siya ipapasa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.